Magandang araw sa lahat ng makakapanood ng ating recorded discussion pagdating po sa talakayan natin ng ikatlong aralin sa asignaturang Mabisang Komunikasyon. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang estilo ng komunikasyon. Naiiba po ito sa uri ng komunikasyon. Dahil pag sinabi po nating uri, ano yung anyo? Ano yung itsura ng komunikasyon? Nandyan po ang verbal at di-verbal. Dalawa po yan na napag-aralan po natin. Ngayon namang araw ay pag-uusapan po natin yung estilo. Ano yung style? Ano yung paraan? 'Di ba? Kung kanina, sabi ko, pag sinabi nating uri, ano yung anyo? Ngayon naman, pag estilo, ang tatandaan po nating salita dyan, yung paraan ng pagbibigay ng impormasyon sa isang komunikasyon. Ulitin ko po, paraan ng pagpapahayag ng impormasyon sa komunikasyon. Mayroon po tayong dalawa na estilo ng komunikasyon. Nandyan po ang formal at informal. Madalas po nating naririnig ang dalawang salitang ito sa paraan ng pananamit. Nagsusuot tayo ng Amerikana, ng barong, ng polo, pag formal. Kapag naman po ay informal na paraan ng pananamit, nagsusuot po tayo ng mga pambahay, naka-casual po tayo. So, ganun po yung naipakilala po sa atin na definisyon ng dalawang salitang ito. Pero syempre, dahil ang pinag-uusapan po natin ay estilo ng komunikasyon, na iba rin po ang kanilang kahulugan. Unahin po natin sa formal. Yan, malaki na po yan ha. Tatak po natin sa isip natin, ang pinag-uusapan po natin ngayon ay formal. Ano nga po ba ang definisyon ng formal na estilo ng komunikasyon? Narito po ang tatlo po nating tatandaan. Pag ang tinanong, ano ang estilo or ano ang formal na estilo ng komunikasyon? Ito ay paraan ng komunikasyong ginagabayan ng formal at opisyal na estilo ng pananalita. Ibig sabihin, ano po ba yung mga madalas na style ng pananalita na kung saan nakikita lamang po natin siya ng or sa senaryo ng mga formal na transactions. Halimbawa na lamang po sa gobyerno, 'di ba? Ano po ba yung mga official na ginagawa po na style po natin ng pagsasalita? Madalas, yung tono natin, 'di ba? Kung ano yung paraan ng pananalita natin, dinedepende po natin kung sino yung kausap natin. Let's say for example, sa formal na senaryo, sa gobyerno, sabi nga po natin kanina bilang halimbawa, sa gobyerno, sa transactions po natin sa kanila, kapag meron po tayong serbisyo na kinukuha mula sa kanila, yung paraan po ng pakipag-usap po natin ay syempre hindi gaya sa kung paano po natin kinakausap ang ating mga kaibigan, ang ating mga magulang, 'di ba? So, iniiba po natin. 'Pag formal, make sure po na yung style dapat na ginagamit po natin sa pananalita ay formal din. And then, sabi po diyan, sumusunod sa mga formal na padron. 'Pag sinabi po nating padron, yan po yung mga kinasanayan na ginagawa, 'di ba? Padron, ulitin ko po, yan po yung mga kinasanayan na ginagawa. So, sabi dyan, formal na padron. So, ano po ba yung mga kinasanayang ginagawa under ng formal? Ano ba yung mga formal na kinasanayan po natin? Pag formal, mauuna po yung nagtatanong or yung merong kailangang sabihin. At sasagot, syempre, yung kausap. Diba? Or halimbawa na lamang, pagdating doon na tayo sa halimbawa natin, wag na tayong lumayo. Pag sa gobyerno, magtatanong, sasagot, magtatanong, sasagot, hanggang sa makuha na po nila yung kinakailangan nilang information at masatisfy na po, maging sapat na yung impormasyong nakuha at naibigay pagdating sa komunikasyon na ginagawa po nila. So, ganun po yung formal na padron ng pagbuo ng pahayag na isinasaalang-alang ang antas ng ugnayan at layunin sa target audience. So, aside dun sa dalawa na ikinukonsidera natin,
yung kailangan formal at opisyal ang estilo ng pananalita, and at the same time, sumusunod po sa formal na padron sa pagbuo ng isang pahayag. Kinakailangan din po natin na i-consider yung antas ng ugnayan na meron tayo sa kausap natin. Anong ibig sabihin nun, sir? Hindi ko po maintindihan. Ano po ba yung level ng relationship na meron po kayo? So, halimbawa, yun nga, sabi nga po natin sa halimbawa natin, gobyerno, kung sino po yung nasa front desk, malamang sa malamang, sekretarya po yun, halimbawa, or sila po yung mga kawani ng gobyerno na kung saan respetado sila dahil sila yung inilagay doon dahil eksperto sila sa gawain na yun. So, i-consider din natin talaga yung kanilang level of authority at ano ba yung relationship na meron po tayo sa kanila. So, client lang po tayo. It ends there. Client ka lang. You do not cross the boundary between that line. So, ganun po yung dapat na iniisip po natin pag tayo po ay nakikipag-usap sa formal na estilo. Halimbawa, pag sa pag nagpa-blotter kayo sa police station, client ka, 'di ba? Pulis po sila, nagpapatupad po sila ng batas. So yung paraan mo ng pakikipag-usap sa kanila ay naaayon dun sa kanilang field of expertise or field of experience. Saan po ba sila magaling? So ganun ka din dapat, inaayon mo. At ano yung layunin sa target audience na yun? Ano ba yung purpose mo? Para makuha yung sagot, para makuha yung serbisyo. Hindi ka nila bibigyan ng serbisyo na kinakailangan mo kung yung paraan mo ng pakipag-usap sa kanila ay informal. I hope na naiintindihan po yung senaryo na binubuo po natin sa definition pa lang po ito. So pag formal, tatandaan po, kailangan kung ano po yung mga standard, yung mga paraan na ginagawa po natin sa pakipag-usap, yung kumbaga kinasanayan natin na tama, na nakikita po nating normal sa lipunan po natin, yung mga ginagawa po ng mga nasa authority. So yun po yung kailangan gawin po natin pag formal. Ulitin po natin, 3 po yung tatandaan ha. Ginagabayan ng formal at opisyal na estilo ng pananalita, sumusunod sa formal na padron, at lastly, kino-consider or isinasaalang-alang ang antas ng ugnayan at layunin ng target audience. Susunod, formal naman po tayo. Aside dun sa mga nabanggit po natin kanina, may 3 pa pong dapat tandaan pagdating sa formal. Hindi po yan nagbabago ng daluyan or channel ng pakikipagtalastasan. Hindi po nagbabago yung channel na ginagamit sa communication. Anong ibig sabihin nun? Hindi ko po maintindihan. Kung face-to-face po kayong nag-uusap, doon na po nag-e-end. Kasi pag formal po, hindi po natatapos ang communication hanggat hindi po nagiging sapat yung impormasyon na kailangan at ibinibigay. So kailangan doon pa lang po sa komunikasyon na ginagawa ninyo or sa pag-uusap na ginagawa po ninyo ay matapos na. Kaya hindi po magbabago yung mode of communication. Doon tayo sa blotter, 'di ba? Pagdating po sa blotter, tinatanong na po lahat sa inyo ng isang police officer yung kailangan niyang malaman. Ini-encode niya na po yan. Detail per detail ng nangyari. So, hindi po magbabago yung communication. Hindi po tatawag si police officer sa'yo na, ay, may kulang pala doon sa information na nabigay mo. Itawag mo nga sa akin, i-chat mo sa akin. Hindi ganon. Diba? Pag formal, pag tapos na, tapos na. Hindi nagbago yung channel ng communication. So, ganun po. Next, malimit ding isinasaalang-alang ang pagsunod sa linya ng otoridad at mga panuntunan. So, ganun po. Sa naipaliwanag po natin kung ano po yung authority na meron po yung kausap po natin ay dapat kinukonsider din po natin yung paraan ng pakikipag-usap sa kanila. Ano po ba yung mga dapat gawin? Ano po ba yung mga dapat sabihin? Do's and don'ts po pagdating sa pakikipag-usap sa kanila. Kinukonsider po natin yan. So that's formal.
Ngayon, ano po ba yung hinihingi or saan po ba siya madalas na, ginagamit ang formal? At ano po ba yung mga target audiences niya? Since formal po yan, tatandaan po natin professional po. Sa professional na task, doon po yan madalas ginagamit. Obviously, dahil professional po yung or dinidiman po siya sa professional setting, ang target audiences din po natin ay professional. Ipagpalagay po natin, eto, ito magandang halimbawa. Pagdating po sa transactions po natin sa PRC, pag sinabi po nating PRC, dyan po lahat kumukuha ng lisensya, nagre-renew, yung mga professionals po, 'di ba? License po nila, hindi po yan lisensya ng ano ha, lisensya ng sasakyan. Lisensya po yan ng pagiging eksperto, pagiging dalubhasa, pagiging maalam dun sa kanilang propesyon. So, doon po, iba-iba po yung kanilang client. So, ibig sabihin, yung paraan po ng kanilang pakikipag-usap ay isa lang, professional lang dapat. Ibig sabihin, formal lang, gagamit ka lang ng mga salita na hindi ginagamit sa casual, ulitin ko hindi ginagamit sa casual na conversation. So, ibig sabihin nun, pag nakipag-usap ka sa kanila, ay yung tono mo, marespeto, 'di ba? Seryoso yung boses. So, punta tayo ngayon dun sa katangian dahil dun na rin papunta yung sinasabi ko. Katangian ng formal na estilo. So, ayan, kagaya ng una, nabanggit ko na yung kanina. Since formal, yung estilo ng komunikasyon ninyo, unang-unang katangian dapat mong i-consider ay seryosong boses sa tono, 'di ba? Seryoso ka. Bakit? Ikaw yung sender ng information. So make sure na seryoso ka. Bakit? Para makuha mo yung information na kailangan mo. Kasi kung nagpapatawa ka, 'di ba? Or very casual yung paraan mo, yung boses mo at yung tono mo. Huwag kang mag-expect na makuha mo kaagad yung information. Kasi ikaw mismo, ikaw na yung nagsimula ng mali or yung paraan mo ng pakipag-usap ay hindi tina-target yung kailangan mong makuha. So, seryoso ka yung boses mo at tono mo. Ganyan din po pagdating sa pagtuturo sa mga teacher, 'di ba? Seryosong magturo yan si teacher, 'di ba? Yung boses niya, yung tono niya kasi ang gusto po niya matuto yung mga mag-aaral. Magsasalita po yan minsan siguro ng mga pabiro para hindi po gano'n, ka-linear or boring yung discussion po nila. But mainly at madalas pong ginagamit, seryoso po yung boses pagdating sa pagtuturo. Kasi nga po may target kayong goal at may target audience po kayo. Pangalawa, salitang payak. Gumagamit lamang po ng mga simpleng pananalita 'pag formal. Bakit? Doon tayo sa example ko ng transaction sa PRC. Iba't ibang tao po, iba't ibang propesyon yung kausap po natin. So, ibig sabihin, ang kailangan mong pananalita dyan, simple lang. Anong ibig sabihin nun? Kailangan, yung isang salita na gagamitin mo ay maiintindihan ng kahit sino. Depende or disregard po natin yung level or kahit yung level of attainment po nila, doctoral, masters, may master's degree sila, 'di ba? Sila na yung pinakamatalino, maiintindihan pa rin po nila at maiintindihan din ng kahit yung nagsisimula pa lang. Yung hindi siya masyadong professional ba, 'di ba? Kumbaga beginner pa lang siya doon sa profession na yun, maiintindihan niya pa rin, 'di ba? Or halimbawa na lamang, pinatrabaho yung transaction sa kanya, so maiintindihan pa rin. So ganun po yung gustong sabihin dito. We use layman's term, yung mga words po na kayang intindihin ng kahit sino. 'Di ba? That's formal. Pangatlo, aktibo. Sabi po natin kanina dun sa example ko, pag sa communication po, na style ay formal, kailangan, um, kung ano yung binigay mo or yung anong kailangan mong tanong or information, dapat ma-supplement mo siya ng tamang tanong din. Kung kailangan mo ng information na ganito, dapat yung tanong mo, eto. Ibig sabihin,
kung kailangan mo magkaroon ng interaction between you and kung sino yung client mo, dapat yung tanong mo ay kumbaga mag-a-activate sa kanya na magsalita doon sa kailangan mong information. Medyo magulo siya. Ganito yan, 'di ba? Kung kailangan mo ng impormasyon sa isang tao, kailangan maging active ka in a way na sasagot siya ng hindi minsanan. Minsan or ito pwede nating gawin, magbigay tayo ng mga tanong na magge-generate ng open-ended na mga sagot, 'di ba? Gagamit tayo ng gano'n. Nagiging active yung communication sa paraan na gano'n. Hindi po, kumbaga, anong kulay ng ulap, blue, tapos na, 'di ba? Puwede kang magtanong ng mga tanong or magbigay ng mga tanong na magge-generate ng or magiging continuous yung pag-uusap po niyo. That's active. Kagaya din po sa loob ng classroom. Si teacher parang ako din, 'di ba? 'Pag nagbibigay ako ng tanong sa inyo, ayoko ng tanong na magge-generate lang ng question ng yun na, 'pag nabigay na yung sagot, tapos na, 'di ba? Madalas nagbibigay pa ako ng follow-up question. So, that's another example po 'pag active. You give follow-up questions. So, ganun po. Number 4, direkta. 'Pag sinabi po nating direkta, kung ano yung kailangan, naibibigay din po kaagad. Hindi po tayo masyadong magpapaligoy-ligoy. That's formal, 'di ba? Halimbawa, sa transactions natin sa government, 'di ba? Limited lang po yung time per client. So, ano yung kailangan ibigay na tanong ng nasa front desk? Siyempre, kung ano yung tanong, yun na kaagad yung ibibigay. No need na magkaroon pa kayo ng casual conversation. So, that's direkta. Another tiyak, ibig sabihin sure po yung mga binibigay mo na kaagad kasi nga sabi natin sa direkta, ayaw muna ng paligoy-ligoy. Tiyak ka na dapat. So, ayan po yung 5 katangian na karagdagan pa dun sa definition na nabigay po natin pagdating sa formal. Tandaan po natin, kailangan ang isang formal na estilo ng komunikasyon ay gumagamit ng seryosong boses sa tono. Pangalawa, salitang payak lamang po yung ginagamit or simpleng pananalita lang. Aktibo, ibig sabihin nagkakaroon po kayo ng palitan ng impormasyon or nag-uusap po kayo, nagpapalitan po kayo ng mga ideya. Number 4, direkta, kung ano yung kailangan, doon na, wag na magpaligoy-ligoy. Pagtiyak, sigurado ka sa mga information or impormasyon na ibinibigay mo at natatanggap mo din. Ganun po ang mga katangian ng formal na estilo ng komunikasyon. At saan po siya madalas ginagamit? Meron po tayong 4 na ito yung ito na yung best na maibibigay po natin pagdating sa mga sulatin. Nandyan po ang operasyon ng isang gawain. Pag sinabi po nating operasyon ng isang gawain, procedures po yung makikita po natin dyan. Pag procedures po, dapat ito yung naibibigay po natin ng mga impormasyon. Seryoso, salita lang, simple lang. Kasi ang babasa po ng isang operasyon, ng isang gawain, pwedeng maraming tao, 'di ba? Kailangan aktibo, kailangan direkta. Yan yung pinakaimportante at kailangan tiyak. Kasi pag operasyon ng isang gawain, procedures po yan. Naglalaman po yan ng mga steps kung paano nabuo ang isang gawain, kung paano ginawa ang isang gawain. Pangalawa, magsalaysay ng insidente or incident report. Kagaya po ng binigay po nating halimbawa kanina, pag nagbigay po tayo ng blotter, nasusunod po natin to. Seryoso yung tono at yung boses or yung paraan ng pagsasalita. Simple lamang yung salita na ginagamit po ng isang police officer kasi yung clients po niya dyan kung minsan, simpleng tao lang din. So, paano po nila maintindihan yung blotter kung gagamit po ng jargons? Pag sinabi po nating jargons, yan po yung mga pananalita na ginagamit sa isang spesipikong trabaho or propesyon. Aktibo, direkta rin po pag blotter na yung pinag-usapan po natin. Kasi nga po, or incident report, kailangan kung anong nangyari, yun lang yung ibibigay.
Next, report po. Yan po yung halimbawa sa balita. Kailangan lang po na mabigay po natin ang mga impormasyon na kinakailangan lang po talagang ibigay. Huwag na po tayo magpaligoy-ligoy. Kasi ang kailangan lang naman po talaga ano yung nangyari, ano yung katotohanan based dun sa mga information na binibigay mo at opinyong papel. Ginagawa po ito madalas sa um, paaralan, ginagawa rin po ito sa pahayagan. Diyan po ang mga editorial page, nandyan din po ang column page which binibigay po natin yung opinion po natin. So, ito pa rin po yung kailangan nating gamitin or maging katangian po ng sulatin po natin. Seryoso, salitang payak, kasi babasa maraming tao, active, pag sinabi po nating active, yun nga po may mga follow-up questions or gumagamit po tayo ng mga thought-provoking information sa kanila. We give them questions na talagang pag-iisipan po ng mga makabasa direkta at tiyak. So, I will end the discussion here kasi yun nga po 30 minutes lang po para ma-download ko po yung recorded version sa Canva. So, recap po tayo ng mga napag-aralan po natin. Dito pumunta eh. Again, formal. Pag sinabi po nating formal, tatlo yung tatandaan. Ginagabayan po tayo ng formal na opisyal na estilo ng pananalita, sumusunod sa formal na padron, at kinukonsider po natin yung relationship po natin sa kausap po natin. At ano po ba yung target or yung goal natin dun sa target audience? Ano pa yung gusto natin makuha sa kanila? Next, tatandaan po, hindi po nagbabago yung channel ng communication. Kung face-to-face po kayo, personal po yung nag-usap, personal. Hindi po kayo pwedeng magtawagan right after the communication kasi doon na po nagtatapos yung communication dahil sapat na yung naibigay at nakuhang datos mula sa kanila. Sumusunod din po yan sa linya ng otoridad at panuntunan. Tandaan din po natin na ang formal ay ginagamit sa mga professional na gawain dahil ang target audience po natin ay mga professional lang din po. Pag formal, tandaan po ang katangian po niyan ay seryoso yung boses, sa tono, salitang payak lamang yung ginagamit po natin, aktibo, direkta, at tiyak. At ito po ay madalas po natin nakikita sa mga sulating operasyon ng isang gawain. Magsalaysay ng insidente or incident report or yung balita at opinyong papel. Sa susunod na video ay pag-uusapan po natin ang informal na estilo ng komunikasyon at mga padron or ano ba yung mga dapat nating kasanayan pagdating sa intrapersonal at interpersonal na pagpapahayag. So dito walang tatapusin ng ating diskusyon pagdating sa umpisa ng Aralin 3, formal, na estilo ng komunikasyon.